Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, ano naghihintay sa'yo sa month na ito? So we have 3 groups. Group number 1, 10 of Pentacles. Group number 2, 5 of Pentacles. And group number 3, 6 of Pentacles. Ayusin natin. This is a general tarot card reading, so you have to use your intuition sa mga readings na pinopost ko dito sa channel ko. So, timeless sa reading na to. Pwede mo siya mapanood sa ibang time and then pwede mo apply sa sitwasyon mo. Ang topic kasi, ano naghihintay sa'yo sa month na ito? So, kung ano yung buwan na naiisip mo, pwede yun doon. You have to use your intuition. So, titingnan natin yung ano yung possible based sa energy ng mga nanonood. So, this is a general reading. Kung gusto mo ng private reading, then message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you so much sa mga nagla-like, nag-share, nag-comment, nag-repost, nag-screenshot. Oo, ng mga post ko sa Facebook. Punti ko lang kayo, guys. Yan. Thank you so much sa support niyo sa channel ko. We can start the reading. Start ako sa iyo, group number 1. And thank you everyone for watching our video. I'll see you on your reading. And I hope all of you have a blessed day. Namaste! Welcome to your reading, group 1. Subak tayo sa topic. Ano naghihintay sa iyo sa month na ito? So, napili mo dito, 10 of Pentacles. Siya pa lang tayo. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako i-channel a message para sa group number 1. Sana clear message. So magad tayo dito ng mga ilang cards para sa'yo. Tingnan natin. Okay, add lang tayong card. 2 of Pentacles. At tayong 3 pa. Ace of Cups. Page of Pentacles. And yung last card. Sa ilalim. 7 of Wands. May background music tayo. We've got the will to hang on. Can't stop. We struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. Sino ba yun? Struggle and fight to survive. Just to keep the love alive. Dali, umpisa pa lang tayo. Kaya ko to. So, ito yung mga cards na nakuha natin sa reading mo. So, pag-usapan natin itong mga cards mo. Meron ka na plano para sa future mo, alam mo na yung mga steps na gagawin mo para sa financial independence. Meron kang goal, meron kang vision, magandang future naghihintay sa'yo. Kung hindi mo pa napipil yun, paparating yun sa'yo. Magkakaroon ka ng awakening na nasa akin naman talaga lahat ng kailangan ko at gusto ko. Longing ka sa affection ng isang tao. So, yung sitwasyon, very busy person ka sa buwan na to. Ito yung parang ang damang ginagawa, multitasking. Marami sa inyo nagdo-double job. Marami sa inyo nag-work and nagbe-business sabay. Marami sa inyo, ang dami talagang inaasikaso. Ito yung feeling na parang meron kang isang batalyon na responsibilities na hinaharap. Isang batalyon. Inulit-ulit ko pa, no? Pagiti ko lang kayo. Infinite blessings flow to and through you. See? Blessed ka talaga eh. Pwede malagay siya number 8 or 28. Sa month na to, pakiramdam mo, parang may nagbabago sa finances mo. Tumataas siya, dumadami siya. Pwede mapansin mo siya na parang kumukonti expenses mo or dumadami ang blessings mo. Alin man sa dalawang direction. Pwede marami sa mga binabayaran mo, fully paid na kasi. Kaya umunti na expenses mo. Pag-aralan mabuti.
more iniisip mo sa buwan na 'to, puro pagkakaperahan. Maraming nagpunta dito kung may partner ka, very stable na talaga siguro ang partnership mo na hindi na yun ang focus ng buwan na 'to para sa'yo or ng life mo. More ito, legacy na ito, more ito sa family na. Kung naman single ka, ito yung time mo sa life mo talagang gusto mo makaipon, gusto mong magkaroon ng savings, gusto mong kumita ng malaki. Page of Pentacles to punong-puno ka ng potential kumita ng pera. Samantala to, ma-discover mo na, oh nga no, dami kong kakayanan, skill and talent na pwede kong pagkakitaan. Kung wala kang trabaho, pagpasok ng buwan na to, then i-claim mo. Dahil puro work nandito, then magkaka-work ka. Pwede makuha mo yung dream job mo sa month na ito. Yung talagang gusto mong trabaho. Ang challenge lang, parang napaka-busy mong person. Pwede maraming tao din ang lumalapit sa'yo, humingi ng tulong sa'yo sa month na to. Di mo alam kung sino bibigyan mo attention. Ang positive sa nangyari sa sitwasyon, yung blessings, parang nandyan lang naman talaga siya sa life mo. Kung kumonti man siya, nandun pa rin. Nasusuportan ka talaga ng work na meron ka. Or, very supportive ang family mo sa'yo. Pwede din meron kang partner na very supportive financially sa'yo. Pwede ko sabihin, marami kang ma-feel na blessings na dumarating. Mga kaperahan. Medyo nawawalan ka lang ng oras. Nahating oras mo sa maraming bagay. Kung single ka, ito na talaga yung parang nakafocus ka sa trabaho. Nawawalan ka ng oras para sa personal life. Doon sa third card, sa pangatlong card, paano mo nakikita yung sarili mo sa sitwasyon? Nakita mo sarili mo na malakas, kaya mo lahat ng pagsubok na darating. Nakita mo sarili mo na parang suswerte ka naman palagi. Lahat naman ng gusto ko, nakukuha ko. Parang ganun ang energy ng Page of Pentacles. Kung sa trabaho ito, nakikita mo sarili mo as marami ka na natututunan sa trabaho, it's time mag-level up na talaga, punong-puno ka ng potential, gusto mo na ma-promote, gusto mo nang makilala kung nasa social media ka. Kita mo sarili mo, maayos mo lahat ng problemang darating sa buwan na ito. Kung single ka, at very busy ka sa ginagawa mo sa work, pagkita ng pera, ano nakikita mo sa sarili mo? May nakita mo sa sarili mo na nawawala ka opportunity para makipag-meet sa ibang tao. Parang yan parang itong si Secretary Kim sa napanood ko parang kasing gusto ni Kim mag-resign. Not necessarily gusto mo mag-resign sa work, pero pwede. Pwede, wala masama. Marami lang siguro sa'yo nakakaisip ko maggawa sa sarili mo negosyo at mag-resign sa trabaho. Marami lang siguro. Or naisip mo na mag-iba ng trabaho kasi nahirapan ka sa demands ng trabaho mo. Walang masama doon. Parang doon lang kasi sa napanood ko sa scene na yun, kay Kim at kay Paulo yun Tama ba naalala ko? O mga Kim Pao, magsalita kayo dyan. Alam ko marami nanonood dito, idol si Kim. Doon sa scene, mag-resign na kasi siya, di siya mag-resign siya. Alaman ng boss niya, parang yun. Tatanong siya, balita ko mag-resign ka, ano meron? Ano meron? Ba't ka mag-resign? Kasi ang dami niya sasabi. Ang dami sasabi, sabi niya, kaka-UTI na siya. Sabi ni Paulo, pwede kang pupunta sa clinic. Ang dami niya sasabi. Pero pinakadulo, ang pinapoint out ng ni Kim, wala siyang time for personal life. Parang yun. Possibility, marami sa inyo, doon ka nag-resonate. Kung single ka, parang feeling mo wala kang time para sa personal life, wala kang time para makipag-meet sa ibang tao. Nakikita mo sa sarili mo as parang naubos sa oras mo sa katrabaho. Kung naman meron kang partner, then pakaramdam mo, parang naubos ang time mo sa pag-work na wala kang time sa partner. May possibility. Nakita mo sa sarili mo, parang kukunti yung oras mo para sa bagay na gusto mong gawin. Bukod sa pagkita ng pera. O samanta to, possible magka-awakening ka. Ano ba mahalaga sa'yo? Ano bang priorities mo? Siyempre, iba-iba ng priorities ng tao, diba? Pakita na dito, sa buwan na ito, maintindihan mo, ano ba ang nangyari sa oras ko? Ano ba nangyari sa finances ko?
Ano pa ba yung mahalaga sa akin bukod sa pagkita ng pera? Pwedeng makita mo yan. Kung nawawala ka oras sa anak mo, then pwedeng pag-aralan, pag-isipan. Nawawalan ba talaga ako oras sa mga tao sa buhay ko? Then wala masamang tingnan at pag-isipan. Para nakita mo ng sarili mo, nawawalan ka ng time. Nakita mo yung sarili mo parang ayaw mo ma-miss yung opportunity na maging matagumpay. Alam mo yon, magkaroon ng financial independence. Pag-aralan to, part na to. Kung bata ka pa, nakita mo sarili mo na pinagpapaliban mo yung love life. Kasi bata ka pa eh. Marami ka pa opportunities, hindi ka nagmamadala. Wala masama doon. Diba? Wala masama kung hindi ka pa ready sa love. Kung yun ang tinatanong mo. Pakita lang sa buwan na to, nakapokus sa attention mo sa financial. Pero may nararamdaman ka sa heart mo na parang may missing. Parang may kailangan akong asikasuhin bukod sa pagkita ng pera. Para meron kang hinahanap. Possible marami sa inyo nagkakaroon ka ng parang tinatawag na midlife crisis. Alam mo yun? Yung sinasabi ng maraming tao na parang maganda naman nangyari sa life ko, maayos naman life ko, kumikita naman akong pera, ang dami ko naman nabibili, ang dami ko napupuntahan, pero parang may missing, parang may kulang. Ano yung kulang? Yun yung bagay na hinahanap mo sa buwan na to. Yung next card, ano yung parang message sa'yo ng buwan na ito? Ano yung lesson? Ace of Cups. Ito yung parang follow your heart. Yan yun. Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Ano ba yung gusto mo? Possible, sa buwan na to, malaman mo. Ano bang gusto ko? Ano ba mahalaga sa akin? Paminsan nyo, malalaman mo yung feelings ng isang tao sa'yo. Malalaman mo. Ano malalaman mo? Possible, malalaman mo yung gusto niya. Ano gugustuhan niya sa'yo. Message sa'yo ng buwan na to. Unahin mo sarili mo. Hindi masama, minsan unahin mo sarili mo. Makikita mo na kapag inuna mo sarili mo, mas marami kang matutulungan. Mas marami pa sa ina-expect mo. Yung 4 points kasi community yan eh. Yung mga tao sa buhay mo. Ikaw muna. And then nandiyan sila sa likod mo. Minsan kasi parang may gusto yung mga tao para sa'yo na hindi mo naman gusto para sa sarili mo. Like, let's say lang, yung family mo gusto ka nilang pumasok sa office, mag-work, pero hindi lang gusto mo. Gusto mo magkaroon ng sarili mong negosyo, gusto mong maging travel vlogger, let's say lang, gusto mo maging freelancer, or gusto mo magtayo ng sarili mong brand. Pero ito yung month na yon na makikita mo, si masusundin ko, parang yan. Pag-aralan, pwede marinig mo tong salita na to sa isang tao sa buwan na to. Pwedeng tanungin ka niya ng tanong na to, ano ba talagang gusto mo? Kung naman mag-asawa kayo, couple kayo, then pwedeng itong tanong na to mag-ayos sa relasyon niyo. Pag nalaman mo yung gusto mo, or nalaman ng partner mo, hinahanap mo, or gusto mo sa relasyon, pwedeng maayos ang relasyon. Pwede hindi mo sinasabing gusto mo. Pwede isa kang tao na gusto mo yung taong kaharap mo, mag-gets na lang talaga yung gusto mo. Pwede nahihiya ka sabihin ng gusto mo, nahihiya ka i-demand ang gusto mo. Sa buwan na to, hindi eh. Parang nakikita ko na, sasabihin mo ang gusto mo. Kung kanina mo sasabihin, pwedeng iba-iba. Pwede sa partner mo sabihin, pwede sa trabaho mo, i-voice out ang gusto mo, pwede sa magulang mo, pwede sa family mo. Pero parang, ito yung time na gusto mo malaman ng ibang tao ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Ngayon, ano surprise si God sa'yo? Yan yung number 5 card ah. Iba yung twist ni universe minsan ah. Alam mo yun, minsan gusto ko mapag-isa, gusto ko maging alone, ayoko munang sumama sa ibang tao. Then, ito yung twist ng universe yan. Invite ka sa party. Hindi ko makaiwas. Pero possible sa inyo, marami sa inyo. Iwas ka ng iwas sumama sa ibang tao, may iwas ka, nilalay mo sarili mo. Gusto mo muna magkaroon ng time sa sarili mo. And then dumadami mga invitation sa'yo. Bakit parang, kung kailan gusto ko ng me time, pero daming taong gusto lumapit sa'yo. Pwedeng mangyari ka sa month na ito. Magkaroon ka maraming invitation sa iba't ibang tao. Possible. So marami kang pupuntahan. Ang 4 points kasi cartoon celebration ah. So para to,
birthday party, wedding, pwede maka-attend ka ng kasal, marami sa inyo. Yes. Pwede din to reunion. Yes. Possible may upcoming reunion pag pinaghahandaan. Pag-aralan mabuti. Anong surprise sa'yo ni God? Marami kang makikilala ng mga tao, makakatulong sa'yo sa mga pinagdadaanan mo. Para kasi dito, hindi halata may problema ka sa labas. At lalo na sinasabi ko, no? Kasi hindi halata may problema ka sa labas. Pag tingnan ng ibang tao life mo, parang saya, parang life sa party, parang financially okay, nakakukuha mo lahat ng gusto mo, pero deep inside meron sa pinakamalalim. Meron something doon na ikaw lang nakakalam or malalapit lang na tao nakakakita. So, yung surprise ni God para sa'yo, ipakita niya sa'yo talaga yung solution sa problem mo. Bigyan ka niya ng pinakamadaling paraan para ma-solve mo yung problem mo. Pag nakikita ko tong 4 points dito, mukha siyang bangko. Ano? Mukha taga siyang bangko. Para siyang bangko. Para siyang upuan. Marami sa inyo makaka-experience ka possible na ma-interview. Job interview, pwede. Ma-interview ng isang kilalang tao, pwede. Pag nakita mo kasi 7 of Wands, ibang dating niya sa ibang tarot card. Yung bottom of the deck energy. Pakita ko sa'yo para maintindihan yung sinasabi ko. Okay, ito diba? Anong naghihintay sa'yo sa month na ito? Interview. Pwedeng interview, job interview, or ma-interview ka ng isang kilalang tao, or ma-interview mo isang tao. Ito yung part mo sa ilalim Wala naman tayong judgment. Minsan kasi nangyari sa buhay natin yung tinatawag na people pleasing. Parang pinagbibigyan natin maraming tao sa life natin. Yung mga tao sa paligid natin, pinagbibigyan natin to the point, nakakalimutan natin sa sarili natin. Wala masama na gusto mong pasayahin ng mga tao sa paligid mo, tumulong sa iba, alam mo, extend mo ang tulong mo sa iba. Pero mahalaga din na pakinggan mo yung sarili mo. Ano ba yung gusto ko? May possibility, yun yung mangyayari sa month na to More, malaman mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Kung financial tayo titingin, maganda ito, financial, yes. And possibly alam mo naman talaga to na medyo blessed ka naman talaga. Sa financial na side, di ka naman nawawalan. Ito yung cup mo, umaapaw naman go overflow. Pwede maka-experience ka ng overflow ng pera, overflow ng financial blessing, na pwede ka talagang tumulong. Ito na yung, parang kaya mo tumulong, may kakayanan ka tumulong sa iba, kasi meron ka na talagang financial na overflow. Very special month para to sa'yo. Possible, ito yung month na nakating ka lang talaga more sa sarili mo. Pwede ka magkaroon ng more time sa sarili. Wala kasi masyadong tao dito sa reading mo Parang isang tao lang nakatayo. Kung naghahanap ka ng person, then i-claim mo, merong tao doon. Hindi mo siya nakikita ngayon, pero yes, meron. Meron ka mamimit na person na babagay sa'yo. Parang kasing ready ka na magbigay ng love, ng care, ng support sa isang tao. Parang walang tumatanggap. Ganon ko napipil na parang in-extend mo na yung kamay mo, na-offer mo na yung love mo. Parang feeling mo, parang walang tumatanggap ng love ko. Meron. Hindi lang siya nag-a-appear, pero nandun siya. Napa-interview lang siya. Kung gusto nyo ma-meet mo yung love mo siguro sa work. Possible. Napakita lang dito na parang sa month na ito, makikita mo naman talaga yung importance ng pagkakaroon ng priorities. Parang yan. Sa umpisa lang ng reading mo, group 1, may song kasi na pumasok agad sa reading Yung kasing keeping the love alive, para sa'yo, hindi yun love na parang love ng dalawang tao. More yun, yung love mo sa sarili. Keep that love alive. Ano mo yun? Love na yun. Love for yourself. Yun yung Ace of Cups Panatiliin mo siya nandyan. Kung ano mo pinagdadaanan mo, keep the love alive. Kung feeling mo, wala akong partner okay lang yon. Kung wala akong time para makamit na ibang tao, marami kang time. Bigay ko lang, marami ka pang time. Kung bawat tentacle yun yung time mo, patong-patong pa oras, marami pang time. Kaya kasing yung song na yun is more message sa'yo. Sa'yo ni universe. Keep the love alive.
Yung love for yourself. Huwag mo siyang isang tabi. Para kasi sinasantabi mo yung sarili mo, dapat gumigitna ka dito. Pero nandun ka lang sa gilid. Life mo to Ikaw ang nasa center. Ikaw ang main character. Siguro kailangan i-wake up call ka. Yan ang kailangan mo sa month na to Wake up call. Ba't ka gumigilid? Bakit ka ba nasa gilid ng reality mo? Life mo to. I-twist ko nga to. Ayusin ko lang. Yan. Tsaka sa gitna. Diba? Tsaka sa gitna, gumitna ka. Center mo, sarili mo. Life mo to. Ikaw ang bida sa buhay mo. So, sa month na to, maiisip mo na yan, life ko to. Ito yung movie ng life mo. Wala masama. Kung di na para sa isang bagay, i-let go. Kung gusto mo ng mas magandang work, maghanap ng mas magandang work. Kung deserve mo ang more success, yes, more success para sa'yo. Bigay mo sa sarili mo yung para sa'yo. Kung mahayaan, lagi ka na lang nasa gilid, nasa sideline, lagi na lang naghihintay. Igitna mo yung sarili mo. Ito yung parang, keep that love alive. Kasi ikaw yun yung love sa sarili. Siguro ito yung month na makikita mo na, madaming times sa life mo, inuna mo ibang tao. Nakalimutan mo sa sarili mo. Pero this month, maisip mo, pag inuna ko sarili ko, mas makakatulong ako sa iba, mas makakatulong ako sa ibang tao. Pag naging priority ko sa sarili ko, mas makagiging kapakapakinabang ako miyembro ng community. Ito yung parang me. Hindi to pag-i makasarili. Kasi pag na-discover mo kung sino ka, na-discover mo yung passion mo, yung gusto mong gawin, ano yung bagay na magaling ka, nakilala mo yung sarili mo, then, mas makakatulong ka mailalabas mo kasi full potential mo. Punong-puno kang potential page. Ito yung pagkakataon mo na malaman ano ba talaga yung pwede kong i-contribute. Ano yung pwede kong ibigay. Ito yung wake up call. Hindi all the time, ikaw ang nanonood. Like mo to. Wala masama ikaw naman ilagay natin doon sa center doon. Sa life mo, ikaw ang bida. Ikaw ang ini-interview. Binibigyan lang kita ng wake up call. Agad lang ako advice nang nagko-close ko na reading. Spirit team, ano ang papayo mo sa group number 1? I recognize that I've chosen fear and I choose again. I choose love. See? Ito yung love Love for yourself. Love. Kung may naisip kang person sa reading, like love reading, may naisip kang person, then yan. Kung matakot, choose love. All the time, choose love. Ikaw kasi nakakaalam kung sinong love mo Love what you do or do what you love. Kung nado ka sa do what you love, na madali, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo sabihin, walang force. Ngayon, kung nado ka sa love what you do, then yun talaga dapat siya. Hanapin mo ang lovable sa ginagawa mo. Tumingin ka lang sa something na love mo sa ginagawa mo. Pwede ka pa rin yan dalhin sa mataas na vibration ng love, peace, and joy. Hindi mapipili yung mga circumstances na nasa life mo ngayon, pero pwede mong palitan sa mga susunod pang panahon. Alam mo yun? The choice pa rin nasa sa'yo. Dalawang pentacle na sarap mo kung anong hahawakan mo, anong pipiliin mo sa dalawa. Pareho naman niya magbibigay sa abundance. Pareho siya. Aling man direksyon ka pumunta, pareho naman siya. Marami lang dito, mas magre-resonate ka possibly sa do what you love. Do ka sa do what you love. Alam mo yun, gawin mo yung bagay na love mo talaga. Sa Ace of Cups nandito. Ngayon, pwede mo tanong sa sarili mo, ano ba yung gusto ko? Ano ba talaga yung gusto kong gawin? Ano ba yung gusto ko sa life ko? Kung nahati ka sa dalawang tao, then, yung isa si fear, yung isa sila. Binigyan ng label. Hindi naman. You have a choice, di ba? Mapipili mo naman kung sino ang love mo. Kung nahati ka lang sa dalawang tao, then sa month na yun, malalaman mo sino ba tagal love mo. Is something na bigay ko na sa'yo. Kung nahati ka lang sa dalawang tao, then magkakaroon ka ng clarity. Sino ba talaga love ko sa dalawang taong tinitingnan ko? Sino ba talaga? Magkakaroon ka ng answer sa most unexpected way. Pwede malaman mo sagot sa pinakakakaibang paraan. Ma-discover mo. Kailangan mo siguro umupo doon. Pag-isipang mabuti.
Yung bagay na yan, may something dito sa upuan na to na kakaiba. Itong upuan na to, itong pwedeng ito, marami sa inyo, ito yung pwedeng confirmation sa'yo. Itong upuan na to, makaka-receive ka nito sa buwan na to. The magic chair. Upuan na to isang magandang upuan. Ibigay ko lang, hindi to para sa lahat, pero kung para sa'yo to, then malalaman mo, ito yung sinasabi ko. Pwedeng gift, ito sa'yo, pwede. Pwede na padpad lang sa bahay mo, pwede rin. Something na sa upuan na nakikita ko dito sa reading mo. Let me know. Pwede ko na-extra reading Alam mo naman sagot choose love. Kung love ang pangalan mo, talaga, choose love. Love na yung name mo Pupungiti lang kita. But I think all good na tayo. Let me know na lang sa feedback group 1. Sana ko may messages na para sa'yo sa reading natin. And thank you everyone for watching our video. Sana ko may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic, ano naghihintay sa'yo sa month na ito? So napili mo 5 of Pentacles. This is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. Shuffle lang tayong cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kay channel ang message for group number 2. And sana clear message. So ngayon, mag-add tayo ng 4 cards para sa inyo. Tingnan ko Justice. May anino, no? The shadow of the past. Okay lang yun. Okay talaga Page of Cups. Okay. So, 2 cards pa. Tingnan natin. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. And 6 of Cups. 9 of Cups. Very positive card. Ito ba September ito? Okay, so yung topic natin, any month yon na naisip mo. Let's say, for example, September ko ito pinost. Pero naisip mo month, yung birthday month mo. Let's say, birthday month mo, October. Let's say lang sample lang naman Pwede yun, sa October. Kaya nakita sample. Pero marami lang sa inyo, iniisip mo month ng September. And wala naman masama doon. Wala naman. Pero pwede siya sa ibang buwan. Bigay ko lang doon. Yung intention is any month, kahit anong buwan na naisip mo, anong possible mangyari sa'yo sa buwan na yon na naiisip mo. Yan. Yan ang titingnan natin. So, nandito yung mga cards. So, pag-usapan natin to. Yung first card, 5 of Pentacles. You and all that you are. 5 of Pentacles. Nakita mo sarili mo nahihirapan. Nahihirapan. Marami dito nahihirapan ka financially. Nagpakita sa'yo yung 10 of Pentacles sa card. Hindi mo na nakikita na may blessing na paparating. Nandun. Yes, nandun. Nagpakita na nga sa'yo 10 of Pentacles. Pwede ka manood ng group number 1. First sign yan sa'yo na pwede ka mag-bless. Ang 5 of Pentacles kasi, ang meaning nito, 5 years. Pag Pentacle kasi sa tarot card, more years. So, 5 of Pentacles, 5 years. Sino ka in 5 years? Group number 2. So, possible marami talaga sa pick cards ko. Pinipili mo, group number 2. Ayusin ko lang to. 10 of Pentacles kasi, sign siya ng financial abundance. Yung dadaming pera mo. Kung nasan ka man ngayon, kumapit ka lang. Kasi doon ka papunta Pwedeng bigyan mo sarili mo 5 taon talaga. Makikita mo sarili mo maging financially abundant. Yes. Nado naman talaga siya. Alam mo lang, na parang nakukuha ng iba opportunity para sa'yo. Pero hindi. Meron pang opportunity, marami pa. Napakadami pong pagkakataon. Papakita lang dito, sino ka sa time na reading, you and all that you are. Nakikita mo sarili mo as, or nahihirapan.
kung ano meaning siya na nahihirapan. Kung dumadaan ka sa mahirap na pagsubok sa time ng reading, then ang meaning siya ng card, kahit ano pa mangyari, kaya mong tulungan ang sarili mo. May kakayahan kang tulungan sa sarili mo. Darating ang justice na para sa'yo. Pwedeng hinihintay kang legal paper na maayos or may hinihintay kang resulta ng isang pwedeng exam, interview, pwede. Para dito naghihintay ka. Nandito ka sa waiting. Kahit mo sarili mo naghihintay. Pwede naghihintay ka sa isang taong love mo, naghihintay ka sa resulta ng aplikasyon, naghihintay ka sa blessing na paparating, naghihintay ka sa success, parang naghihintay. Parang nakaupo at naghihintay. Parang ganyan ko siya nakikita. Parang hindi naman naiinip. More lang parang napapagod maghintay. Kung may nahanap kang person, pwedeng the search is over na para sa'yo. Mahatagpuan mo na talaga siya. Ngayon, sa card number 2, anong sitwasyon? Ang sitwasyon ka sa justice, parang feeling mo hindi umaayon sa'yo marami sa mga nangyayari sa life mo. Ang sitwasyon, nakikita mo na parang may injustice, may hindi tama, na parang gusto mong balansehan ng timbangan. Napipil ka lang parang unfair na nangyayari sa paligid mo or sa buhay mo. Ikaw kasi may hawak ng timbangan eh. So meaning, ikaw ang magja-judge kung ano nangyayari sa life mo. Ang payo ng card, huwag mong tingnan sarili mong 5 of Pentacles talaga. Tingnan mo sarili mo as Page of Cups. Kung titingnan mo na blessed ka, mapupunta ka sa Page of Cups. Gano'n ko siya kikita. Para kasi 5 of Pentacles, parang kawawa. Pero yung Page of Cups, parang hindi mo siya kawawa eh. Ang challenge mo, ang sitwasyon mo, maraming beses sa life mo, nakikita mo sarili mo parang nakakawawa, nabibiktiman, parang unfair nangyayari sa'yo. Hindi mo kuha yung gusto mo. Maraming beses. Ibig sabihin, kung 365 days sa isang taon, ramso niyo matalino, parang lumalamang lang doon, na mas maraming beses nakikita mo yung sarili mo, parang hindi mo makuha yung gusto mo. May mga times nakikita mo naman na, yes, nakukuha ko yung gusto ko, pero kukunting beses lang. Parang yan ang sitwasyon. Mas nakikita mo hindi maganda sa buhay mo kaysa maganda. Kasi nauuna yung 5 of Pentacles siya. Mas nakikita mo siya yung mga hindi magaganda. Mas doon ka napapatingin. Napapansin mo yung mga problema sa buhay mo. Mga pinagdaanan mo, yung mga challenges mo, mga sugat sa nakaraan, mga pain, mga bagay na masasakit. Mas nakikita mo siya yung mga problema, mas nakikita mo siya. Natatakot ka dahil nakikita mo siya. So, nagkokos siya ng takot sa'yo. Yung attention natin mahalaga kung saan tayo nakatingin. Parang problema, parang siyang mga monsters sa kuweba. Nananakot ako, no? Pero kasi yung favorite movie, The Descent. So parang grupo sila ng mga tao, pumunta sila sa kuweba. Mga babae ito. Hindi nila alam kung ano meron doon. So napunta sila doon, bumaba sila doon. Meron palang something na nakatakot doon. Yung attention natin, yung parang ilaw na dala-dala nila. So, pwede mo siyang tingnan ganun, yung problem mo, yung monster na yun, na nasa kuweba. So, pag nailawan mo siya, matatakot ka talaga eh. Pag face-to-face na kayo ng problema. Mag-freeze ka, hindi ka makakatakbo. Ganyan din problema natin eh. Kung hindi mo napapansin talaga, kung sabihin natin, hindi ka naapektuhan ng problema mo emotionally. Let's say lang, may problema ka pero hindi ka naapektuhan emotionally. Then, makakapag-isip ka ng maayos. Makakagalaw ka ng maayos. Diba? Kahit side by side na kayo ng monster. Mapaginitan ko lang kayo. Saan yung may third eye eh? Nakakot ka eh. Ayusin ko nga reading. Kami lang sa inyo. Psychic? Yes. Possible, marami. Wala man lang tayong judgment kung nakakita ka ng mga kababalaghan. Parang gano'n. Kung di mo nakikita, kung wala attention mo, hindi mo mapapansin, then normal ka mabubuhay. Pwede din itong message sa'yo sa psychic gift mo. Hindi siya curse. Marami lang napunta dito sa group number 2. Possible meron kang gift. Yung sitwasyon mo na, let's say, hindi maganda, hindi maayos na nangyayari, perfect yan sa eyes ni God. Itong ganon. Perfect yan sa paningin ni God. Paano niya nakikita yung mga nangyayari sa life natin? Perfect yon.
Ang tanong lang naman ni God or ni universe sa'yo, gusto mo ba dyan or mas gusto mo dito sa kabilang side? Di ba mas maganda dito kay Page of Cups na? Actually dito, para ang sarap na upo niya. Parang mas nakaupo, pero parang mas masarap yung upo ni Page of Cups, di ba? Parang iba yung level, iba yung dating, iba yung energy niya doon. And balance yan. Sa mata ni God, balance yan. Yung nahihirapang tao, mayaman na tao, balance yan sa paningin ni God. Ibig sabihin, parang siyang perfect. Medyo tricky siyang pakinggan, di ba? Parang, pag tingnan mo, paano maging perfect yung pangit na sitwasyon? Paano siya magiging perfect? Pero perfect siya. Ang choice ng tao is lumipat. Move, di ka naman puno, ba't ka nagstay doon? Lumipat ka sa kabila, parang yon. Pwedeng message yan sa'yo. Kung hindi ka happy sa sitwasyon sa life, kung nasan ka, sinong kasama mong partner, kung ano nangyari sa life mo, walang sasabi sa'yo, umupo ka dyan and tanggapin mo lang dumarating sa life mo. Ikaw ang may hawak ng timbangan. Ikaw ang susukat kung enough na ba to sa'yo or gusto mo pa ng more. Ibibigay ng sa'yo ni God ang gusto mo. Kung gusto mo ng Five of Pentacles, doon ka pupunta. Kung gusto mo Page of Cups, doon ka pupunta. Pantay yan. Para yung dalawang cup na to, pantay yan sa paningin ni God. Walang tulak kabigan. Pag lang nakating ka na nakating sa Five of Pentacles, doon ka talaga nakaupo. Ganun lang siya. Kung nakating ka sa Page of Cups, doon ka uupo. Kung saan ka nakatingin? Kung nasaan ang ilaw. Kung nasaan ang ilaw ng flashlight mo. Kaya pinapayo sa'yo ng mga cards, kahit mahirap, medyo mahirap tingnan, hanapin mo ang abundance sa life mo. Hanapin mo yung blessing sa life mo. Magsimula ka sa maliit. Maraming paraan, maraming step, pero kung maaalala mo na abundant ka na, pinaalala na nga ng mga cards dito, Ten of Pentacles, abundance na sa'yo na. Wala mang humaharang sa abundance mo Sa energy, walang humaharang. Kaya ko lang, wala naman Nakita mo naman sa card, wala. Kung gusto mo yon, i-claim mo yon, babaksak yon. Darating yun sa'yo, mabilis. Marami sa inyo, magkakaroon ka siguro pero mabilis. Yung parang, isang araw, dito ka sa Five of Pentacles, pagising mo, nandun ka na sa Page of Cups. Yung parang, overnight success. Meron ba nagkakaroon ng overnight success? Yes, kung i-claim mo, bigay ko lang. Kung naniniwala ka na overnight success possible sa'yo, then yes, ma-experience mo yon. Pag-usapan natin yung isang card. Yung number 3 position, paano mo nakikita sa sarili mo? Love mo sarili mo, yes, sa kabila ng nangyayari. Love mo sarili mo. Nandun pa rin talagang pag-asa sa heart mo na magbabago. Pwede may mataas kang pangarap ng bata ka. Pwede nangangarap ka talaga ng maganda para sa sarili mo. Nandun naman yung mga pangarap mo Naagaw lang ng problema at attention mo, pero nandun yung pangarap mo, hindi siya nawawala. Nandun pa yung pag-asa na yon. Buhay na buhay pa yung pag-asa, yung hope. Nandun yung hope. Pwede very gifted kang person. May possibility, bata ka pala, may gift ka na talaga. Ngayon, kung ano tong gift na tinutukoy ko sa reading, ikaw pa rin nakakaalam. Pwede itong psychic ability, spiritual gift, pwede itong talent or skill, pwede itong yung gift na talaga na parang gift na dala-dala mo na. Nakita ko sa Page of Cups, para siya yung inner child mo. Meron ka pang nakikitang pag-asa, maayos mong buhay mo. Maganda yan maganda yung attitude na yan. Na patuloy kang kumakapit. Yung parang nafe-feel mo parating na talaga yung para sa'yo. Konti lang na paghihintay. Nandiyan naman talaga siya. Ako pinapakita ko lang nandiyan siya sa energy. Marami kasing tao hindi naniniwala hanggat hindi nakikita. Ang problema minsan, kapag hindi ka naniniwala, hindi mo rin makikita. Kalimitan. Kaya, paalala ko lang na nandiyan siya. Ngayon, kung nahirapan kang makita siya, then replay ka lang ng video, punta ka sa unahan, tingnan mo ulit, ba nandun siya, tinago lang ulit natin, pero nandiyan talaga yung abundance. Napakita ko lang sa'yo, nandiyan ang abundance sa buhay mo. Kasaganaan nasa iyo. Kung makita mo siya, mahawakan mo siya, ikaw magdedesisyon. Bigay ko lang.
Sa card number 4, ano ibig sabihin nito? Anong lesson sa'yo? Pwedeng month na to, magkaroon ka ng lesson tungkol sa abundance. Tungkol sa material na aspeto ng buhay. Pwede magkaroon ka ng ibang pagtingin sa pera, nasa palad mo opportunity. Kung gagamitin mo, ang lahat na meron ka, mababago mong buhay mo. Ang lesson dito, sa nakikita ko, huwag kang tumakbo pag ang opportunity na sarap mo. Huwag kang ma-intimidate, yan. Pag opportunity lumalapit sa'yo, pagkakataon mo, then wala masama, i-accept mo kung gusto mo. Minsan kasi nahiya tayong tanggapin yung inaalok sa atin ng tao. Nahihiya tayo. Parang feeling natin, hindi natin deserve. Pwedeng yun ang lesson sa'yo Worthiness. Deserve mo kung ano mang gustong ibigay ni God sa'yo. Hindi mo kailangan maging very talented, very gifted, dapat maganda ako, dapat maayos ako para tanggapin ko to. Hindi. Tanggapin mo na. Makakatanggap ka ng offer. Pwede. Makakatanggap ka ng job offer more than pa sa expect mo. Nagdadalawang isip kang tanggapin. Tanggapin. Mapagtila kita. Para kasi may matatanggap ka na bagay na feeling mo parang nagulat ka. Para sa akin ba talaga to? Yes, para sa'yo. Minsan nag-umpisa yun dun Kung deserve mo isang bagay, then para sa'yo yun. Ganun lang talaga siya. Ngayon, kung feeling mo hindi mo deserve isang bagay, ba't matatanggapin? Yan ang lesson sa'yo Maging open kang tumanggap. Maging open. Minsan hindi problema yung opportunity, hindi problema yung financial. Ang problema, hindi mo ma-open yung palad mo para tanggapin yung blessing. Parang lesson is, umupo ka dyan, i-open mong palad mo, tanggapin mo. Kunin at tanggapin. Yan, message sa'yo. Kunin mo, tanggapin mo, i-claim mo, para sa akin to, wala masama. Sa kailangan mo talagang kunin ng para sa'yo. Pwede din to sa love life. Minsan, feeling mo, person ko naman talaga yun Pero, hinahayaan mo lang na hindi mapunta sa'yo. Ano mo yun? Minsan, may tao nagmamahal sa'yo, ayaw mo tanggapin kasi feeling mo hindi siya bagay sa'yo, may ibang bagay sa person yun. Kahit love ka naman ng person na yun. Minsan nangyari yan na parang may nagmamahal sa'yung tao, tinutulak mo palayo. Kasi parang inisip mo, totoo ba to? Meron ba talaga nagmamahal sa akin? Parang yan. Minsan kailangan mo lang open ang mata mo Deserve mo ang love kahit nasaktan kang paulit-ulit sa nakaraan. Parang yan ang lesson sa'yo Ace kasi, umpisa. Mag-umpisa ka ulit. Kung ano man nangyari sa nakaraang 5 taon na hindi maganda, hindi mo na yung kailangan pansinin. Nakuha mo na yung lesson. Nakuha mo na yung lesson doon. It's time tingnan mo sarili mong ibang tao na magkaroon ng transformation, may baguhan. Hindi mo kailangan baguhin ang tsura mo para makita mo sarili mong iba. Pero kung makakatulong sa'yo, yes. Kasi maraming gumagawa niya Pag binago mo kasi yung style mo, pero nakikita mo yung sarili mong ibang tao na. Kung yung makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng confidence, lakas ng loob, then yes, gawin mo. Kung makakatulong sa'yo. Ngayon, kung hindi naman kailangan, pwede mo nalang baguhin sa loob. Tingnan mo sarili mo as deserve mo lahat. Pag na-feel mo sa pinakailalim, deserve mo ito, makukuha mo talaga ito, mataas ang posibilidad. Parang yan ang lesson ng month na to, malaman mo na marami sa nagiging problema mo, nag-uugat sa salitang, deserve ko ba to? Yes, deserve mo. Bigay ko lang. Deserve mo. Hindi dahil kailangan mo pang gumawa ng mga aksyon para patunayan deserve mo. Hindi. Deserve mo lang talaga siya. Claim mo na deserve mo yon. Bigay ko lang. Abutin mo lang kunin at tanggapin. Yan lang kailangan mong gawin Kunin mo, tanggapin mo. Dahil deserve mo to. Ngayon, ano surprise sa'yo ni God, ni Universe, sa number 5 card? Dinner for 2. Syempre. Makaka-date mo yung person na gusto mo.
At kung sino tong person na 'to, siyempre ikaw nakakaalam. Napangiti lang kita. Para kasi may gusto kang makasama. Alam mo yun, pakiramdam ko sa reading, mayroon kang wini-wish na makasamang tao. Para mayroon kang person na gustong makita, makasama, makausap, maka-date. Ano wala masama doon? No judgment. Diba? No judgment. Ang surprise sa'yo ni God, yes, pwede mo makadate yung person na gusto makadate. It's time, lumabas naman kayo. Lagi na kayo tatrabaho. Pwede. Possible ito talaga yung wish mo eh. Pwede sa birthday mo, pwede. Or pwede din to na kasama yung family. Kung pangarap mo makapasyal, kasama yung pamilya, sa isang lugar na napakasaya, yes, possible yan para sa iyo. Kung magulang ka, pwedeng anak mo bumabawi sa'yo talaga. Like, tinitreat ka ng anak mo, yung mga bagay na hindi mo naranasan ng bata ka, pinaparanas sa'yo ng anak mo ngayon. And napakaswerte mo sa anak mo bigay ko lang kung yun ang nararamdaman mo. May mga anak kasi na sobrang mapagmahal sa magulang. Parang dito lang sa reading, sa month na to, mapipil mo yung pagmamahal sa'yo ng anak mo talaga. Love ng anak. I-claim mo kung ikaw ito. Pwede din ito love ng magulang mo sa'yo. Yung attention na sa'yo. Hindi nasa problema ng magulang mo, nasa iyo na. Pakiramdam mo siguro lagi ka nakikipag-agawan sa attention sa taong mahal mo. Yung taong mahal mo, pwedeng magulang mo. Inaagaw mo yung attention ng magulang mo sa trabaho niya. Or pwedeng karelasyon mo. Inaagaw mo yung attention ng karelasyon mo sa iba pang tao. Pwede din sa anak mo. Inaagaw mo yung attention ng anak mo sa mga ginagawa niya. Parang merong maagaw ng attention. Anong surprise sa'yo ni God? Then sayong attention ng person na to. Sa month na to, sayong-sayo. Wish card ng tarot, be careful what you wish for. Be careful what you wish for. For example, pinagbigyan ka ng partner mo, okay, sige, magkaroon tayo ng vacation leave, o isang buwan kayo, magbakasyon. Sayong-sayo attention ng partner mo. Pwede din ito sa anak mo. Diba? Let's say, nagkaroon ng pagkakataon, makasama mo anak mo. Then, maraming time magkasama kayo. Pwede din ito sa magulang mo. Let's say, pinunta ka ng magulang mo, nagkaroon kayo ng time, mag-bonding, then, sayong-sayo attention ng magulang mo. Parang, yung taong love mo, mapupunta sa'yo attention niya. Yung matagal mo nang hinihingi ang attention ng person na to, mapunta sa'yo, napakaramdam mo sa mga nakaraang mga buwan, or taon, pwede sa iba sa inyo. Parang may kaagaw ka sa attention niya ngayon. Sa'yo attention niya. Ikaw ang cup na yon, nasa gitna ka. Nasa iyo lahat ng attention. Pag nasa iyo attention ng tao, ano pwede mangyari? Marami pwede mangyari. Pungiti lang kita. Isa pa yan, naagaw ng pet yung attention ng partner mo. Selosa. Alam mo sino selosa. Napangiti ko lang kayo. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Yan yung sasabi kong flashlight Ano ba sa flashlight na yon? Yun yung parang attention natin. Diba? Kung saan nakatutok yung ilaw na yon, dun nakikita mo. Ang pinapayo ko lang, hindi naman natin tinatanggi na may problema sa mundo. Yes. Bigyan ka experiment Marami siguro sa inyo teacher, pero bigyan ka experiment. I-try mo lang to ng mga 9 days. Or 1 month, pwede din. Pag ayaw mo isang bagay, huwag mong bigyan attention. Hindi ko sinabi maging suplada ka lang. Mga ayaw mong bagay, sitwasyon, kahit ano, gawin mo ang best mo, huwag siyang bigyang attention. Pag sabi huwag siyang bigyang attention, huwag siyang iisipin. Diba? Kung naisip mo siya, okay, no judgment. Pero huwag mo siyang bigyan reaction. Huwag mo siyang banggitin. Huwag mo siya ikwento sa iba. Kung ayaw mo yung bagay na yon. Example, problema. Kasi may nakakaharap kang problema. Kung ayaw mo yon, na nandiyan lang sa buhay mo, huwag mo siyang bigyan attention. Kahit isang buwan, itry mo. Mapapansin mo, yung problem na yung magdi-disappear. Mawawala. Kusang mawawala, pwedeng ma-solve agad.
pag hindi mo masyado binigyan ng attention, pag hindi mo siya binigyan ng sobra-sobrang attention. Attention kasi mahalaga sa atin, Pwede magkaroon ka ng attention sa month na 'to. Puwedeng kung ayaw mo naman love, then attention makukuha mo sa tao. Maganda 'to kung influencer ka, kasi yung attention kailangan natin 'pag nasa social media tayo. Kaya maraming tao, ang daming ginagawa para mapansin. No judgment. Parang best ko nang binanggit yung salitang yun, 'no. Wala akong judgment, Nasabi ko lang siya as truth. Ibig sabihin totoo yun. Kahit ako nagta-tarot reading, okey lang yun. Nandiyan naman kayo, 'Di ba? Para kasing kailangan mong makita, mapansin, magkaroon ng light, spotlight. Kung nasa social media ka, 'di ba? I-claim mo na mapapansin ka. Baka kasi nafi-feel mo, "Ma'am, hindi ako makikita na mapapansin kasi ganito, wala akong gift, di ako talented." No, deserve mo 'yon. Deserve mo. Hindi mo kailangan maging sobrang ganda, sobrang talented, sobrang galing, sobrang bibo, sobrang nagpapatawa para mapansin, hindi. Mag-enjoy ka lang sa ginagawa mo, then mapapansin ka nila. Mafi-feel kasi nila sa energy mo na yung ginagawa mo, something nag-e-enjoy ka. Gustong-gusto naman ng tao yan mapanood, Nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Make sure lang na tama yung ginagawa mo. Ayusin mo lang ginagawa mo. Hindi mahalaga yung content, ang mahalaga yung energy behind the content. Mapapansin mo, 'di ba? Iba-ibang content, iba-ibang videos na papanood mo. Iba-iba naman yung mga topics, iba-ibang ginagawa. Bakit may mga videos na nagiging maganda? Maraming nanonood, yung mga ganon. Kasi yung energy, basta i-boost mo yung love and energy mo doon, happiness mo doon sa ginagawa mo. Live in the moment. Lalo na kung live in the moment, kaya nag-enjoy ka talaga sa ginagawa mo habang binibideo mo. I-claim mo magkakaroon ka million views. Yes, sa buwan na yon. Yes. Hashtag mo ako. At Lalisa Taro. Para mapanood ko, diba? Piling ko malapit na magkaroon ng million views sa isang video. I have a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. Parang malapit na talaga. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling. Tinatawag na feeling ko lang. Feeling ko lang. Di ko may paliwanag, pero nafe-feel ko sa heart ko. Parang may million views ako nakikita. Parang, yes, meron. Pagkasama mo naman kasi yung taong love mo, para ka na rin nagka-million views, diba? Yung ganun feeling. Pag gusto mo talaga kasama mo, yes, ganun feeling, no? Para kang jumakpat, para saya-saya mo. Diba? May possibility lang. Marami sa inyo, yun ang mangyari sa isang month ng September. More happy moments sa family, more happy times sa taong love mo. More time para mag-video, mag-share ng video, mag-enjoy, magpakita ng mga talento, magpasikat. Wala masama doon, deserve mo yon. And makakuha ka ng attention dahil sa ginagawa mo, mapansin ka nila. Diba? Makita ka nila, mapansin nila. Makita mo na, masarap din pala napapansin ng ibang tao. Yes. Yes. Mapansin ka nila, makita ka nila. Pag-aralan mo sinasabi ko. Ngayon, I think all good na tayo, Feeling ko lang kasi meron kang person na tinatanong. Mag-add ako isang message dito, Kung gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko. Or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Mag-add ako message sa person na makaka-date mo. Amazed ako sa talent mo. Happy sa'yo, gifted ka. Million views na yan. Todo mo. Kulit ko tarot reader na. I got a feeling. Papangiti lang kita. Amazed ako sa talent mo. Bakit ba hindi mo ipakita yung talent mo? Kung may talent ka, ipakita mo. Matutuwa yung mga soulmate mo, makita yan. Gift yan, Kung ano mang gift na binigay sa'yo ni God,
dancing, singing, talent or skill, kung ano man yon, na spiritual gift. Gift yon. Blessing yon. Ipakita mo sa mundo yung talent mo. Baka ito yung buwan na makita ka, magka-spotlight ka, mailawan ka, makita ka, ma-discover ka, malaman nila kung sino ka. Ilabas mo yung talent mo. Diba? Kasi ako, I got a feeling I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Yes. Pag-aralan mabuti. Na-amaze ang person mo sa talent mo. Tuntua ang person mo sa talent mo. Possible. Siya number 1 fan mo. Number 1 fan. Hindi mo man alam, pero susupport ka niya silently. Susuportahan ka niya sa mga gusto mo. Or ikaw number 1 fan niya. Pwede ma-reverse. Masama. Masama. Ikaw ang number 1 fan niya. Hindi masama na maging number 1 fan. Ako number 1 fan ako ni Lisa. Basta ako number 1 fan niya. Ano, okay lang yun. Tapos pag dumating yung time, face to face kami, ikwento ko sa kanya, number 1 fan niya ako talaga. Sabihin ko, face to face. Yes. Hintayin ko yung time. Kasi I got the feeling Puwiti ko lang kayo. But I think all good na tayo. Close ko na reading dito, group number 2. Sana ko may messages na para sa'yo sa reading natin. And thank you sa panonood ng video natin. And have a blessed day. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic. Ano naghihintay sa'yo sa month na ito? So napili mo 6 of Pentacles. At pa tayong dalawa. Dalawa yung nahulog. Teka lang. Si King of Wands sa ilalim. King of Wands. Wheel of Fortune and Judgment. Ayusin ko lang. Okay, so first card. 6 of Pentacles, you and all that you are. So, na-represent ka ng 6 of Pentacles. So, masasabi ko sa'yo, isa ka matulungin na tao. Napaka-generous. Napaka-generous mong person. May possibility, isa kang tao na alam mo na magaling ka naman talaga. Ito yung parang alam mo, kilala mo yung sarili mo. Alam mo talaga yung kaya mong gawin. Marami dito, nagnanegosyo. Bigay ko lang. You and all that you are, the entrepreneur or the BIP. Ay, ito ka balang araw. Nito Wheel of Fortune Strong leader. Ano ba ugali ni King of Wands? Si King of Wands kasi, sa personality ako, naging tao siya. Wala man gender ang tarot. Kung lalaki ka, babae ka, ano man gender mo, nandito ka sa reading. Walang gender ang tarot. Si King of Wands bilang isang energy, napaka-fiery niya ang person. Para siyang isang tao malakas ang loob. Yun talaga aangat Malakas ang loob, matapang, disiplinado, fiery. Ibig sabihin, kung anong gusto ko, makukuha ko. Yun yung attitude niya. Mentality niya, nandun talaga. Lakas sa mindset ni King of Wands. Nakatuwa siya. Parang feeling ko lang kasi siyang napakalakas sa personality. Pero, hindi, may weakness yan. Pwede mahanap may weakness ng person mo. Napagiti lang kita. Pero who and all that you are, isa kang person punong-puno ng potential. Isa kang person, marami ka maibibigay and kaya mo mabibigat na responsibilities. Alam mo to. Ito yung parang kaya ko umupo dito and then i-juggle ko lahat ng bolang ito. Give me more. Mga ganong attitude. Kaya mo, marami kang kayang gawin. Possible, jack of all trades ka. Punta tayo sa second card, challenge. Ang challenge kasi, hangwoman, ito yung parang nakapos. Alam mo na yung maganda yung potential mo, pero parang nakapos, nakahang. Parang sa inyo napapressure ka. Kasi parang may gusto kang patunayan, may gusto kang ipakita sa mga tao. Si hangman kasi perspective, iba't ibang pagtingin, iba't ibang understanding ng life. Bigyan lang kita something dito. Sa movie na Divergent, merong 5 division or faction. So, naalala ko lang.
5. And then, pag hindi ka kasali dun sa 5, outcast ka. Parang ganon. Parang yung 6 of Pentacles, 5. And then, pag hindi ka kasali, outcast ka. Pero pag may unconventional kang paraan ng pag-iisip, medyo kakaiba, then pwede ka maging divergent. Parang yan. So, para sa sinap, sinasabi ni 4, yung ibig sabihin ng tattoo niya, para siyang symbolism ng 5 division or 5 faction. A virtues yun para mga bagay na pangangatawanan mo. Bravery, yung pagiging matapang, selflessness, pag-isip tungkol sa ibang tao. Intelligence, pagiging matalinong tao. Honesty, pagiging tapat. And yung pinakahuli, kindness. And yung kindness na hirapan si 4 sa kindness. Doon sa part ng kindness. So parang yan. Yung babae doon kasi is a divergent. Unconventional. Pag unconventional, hindi ka mapit sa isang box. Unconventional, kakaiba. Hindi sumusunod sa society. Maraming entrepreneur para unconventional din Marami. Mga nagbi-business medyo unconventional. Pwede maraming tao nagpunta dito. May unconventional kang paraan ng pamumuhay. Unconventional way of life. Yung parang hindi masyado nakapattern sa karamihan, sa society. Hindi man outcast. Hindi naman. Pupagtigo lang kayo. Movie lang naman yun Share ko lang. Movie lang yun. It's a movie. Galing siya sa book. Pwede meron ka unconventional na paraan ng pag-iisip. Pwede feeling mo minsan outcast ka. Man tayo nagtitrigger. Pero parami dito na people mo, man para kasing tao naintindihan mga tao sa paligid ko. Hindi siya something na dapat mong katakutan or something na dapat mainis ka sa sarili mo. Hindi, gift yun. Nakikita ko siya as adaptability. Ibig sabihin, may unconventional kang paraan ng pag-iisip na pwedeng makatulong sa'yo para maintindihan mo at iba't ibang perspective, iba't ibang point of view. Yan si Hangman open ang mind. Bukas ang isip. Open kang maintindihan ng perspective, pananaw ng ibang tao. Hindi nagko-close ang mind. Bukas ang isip. Kung gusto mong matuto na maraming bagay sa mundo, minsan kailangan may bukas ang isip mo. Pag close-minded kang tao, medyo mahirapan pumasok ang impormasyon sa isip mo, itataboy mo Kaya minsan, kailangan mong practice maging open ang isip mo. And mag-umpisa yan sa pakikinig, listening. Ito si Hangman, Yan, Perspective. Hindi makikita ang perspective ng isang tao kung hindi ma-open ang mind mo. And ma-open mo mind mo. Yan, pakita ko lang ulit. Ma-open mo mind mo kapag willing kang makinig. Ibaba mo ng konti ego mo. And makinig talaga, more than magsalita. Masarap kayo makinig. Ako lang kasi dito, channel ko to Kaya ako nagsasalita Sa personal life ko, kung bibigyan ako ng chance, personally 24/7, kasi 24 hours, 7 days a week, nandun ako sa mindset na mas gusto kong pakinggan ng mga tao. Kasi ang dami mo natututunan sa tao pag nakikinig ka. Na-awaken lang kita. Ngayon, punta tayo sa third card. Yung card number 3, Eight of Wands. Ang Eight of Wands kasi, action. Mabilis na action. Ito parang nagmamadali. Nakita mo yung sarili mo. Isang tao, mabilis gumawa action. Pwede din na nag-iisip ka talaga ng action na kailangan gawin. Hindi ka lang basta nangangarap. Hindi lang basta nag-i-imagine. Possibility. Nag-channel mo yung tamang action. Napifeel mo sa heart mo ano yung dapat mong gawin. Alam mo kung anong dapat mong gawin. Pag passionate ka kasi sa ginagawa mo, hindi mo ramdam ang letter P. May pahula pa si Mayora. Kapagiti ko lang kayo, kalit ako tarot reader. Hindi mo ramdam yung pagod. Pag siya hindi mo ramdam pagod, hindi naman hindi ka napapagod, hindi mo lang ramdam. Kita mo sarili mo na maabot mo ang pangarap mo. Period. Letter P. Period. Kung letter P, ang pangalan mo, sisimula sa letter P. Then, para sa yung reading natin, maabot mo talaga yung pangarap mo. Letter P, pangarap. Bigay ko lang. Ngayon, punta tayo sa next card.
Yung next card kasi, anong lesson? Ang lesson kasi dito, konektado sa kapalaran. Kaya paalala lang ng card na to na ikaw may hawak ng kapalaran mo. Sabihan, mababago mo kapalaran mo sa paraan ng pag-stop, pag-pause, pag-reflect, alam mo yun, pag-isip, ano ba nangyari sa buhay ko, and then pag-aralan mabuti, saan direction ko gustong pumunta. Misa sobrang pagmamadali, yan yung kasi 8 of Wands, pagmamadali, hindi tayo nagkakaroon ng time, ng oras, para pag-isipan, ano nga ba yung mga nagawa ko. Ito yung introspection, yung parang, stop ka muna saglit, tingnan mo muna kung nasan ka na. Parang wake up call lang to eh. Wake up mo muna yung sarili mo. Okay, nasan ako? Anong ginagawa ko? Paalala lang to sa tao. Para kasi yun ang lesson eh. Possible ang lesson sa'yo. Paalala lang sa'yo na yung life mo, yung buhay mo, ikaw ang gumagawa nun. Ikaw lang nag-iisa sa reality mo eh. Anong ibig sabihin nun? Kung magtagumpay ka sa life mo, then ikaw magiging masaya. Kung mabigo ka sa buhay mo, then ikaw magiging malungkot. Buhay mo kasi ito, so mahalaga. Bigyan mo ng oras, pag-isipan, ang nangyari sa buhay mo. Kasi walang ibang taong magkikare ng 100% sa nangyari sa'yo, kundi ikaw. Ikaw lang. And lesson sa'yo eh. Ikaw mauna, magkaroon ng concern sa nangyayari sa buhay mo. Mauna ka. Okay, ayusin ko lang So, punta tayo sa last card. So, yung last card, ano naghihintay sa'yo sa month na ito? Ano surprises ni God para sa'yo? Ang ganda sa laman, no? Hindi ko sure kung mahilig ka ba sa mga salamin. Judgment kasi ito. Ang judgment, pwede siyang wake-up call. So, magkaroon kang wake-up call. Okay. Ano nangyayari sa life ko? Ang lalim nito. May mga tao naman talaga na malalim eh. Malalim. Parang tip of the iceberg lang yung nakikita mo. May mga taong very deep. Yung sukatan natin sa freedom, magkakaiba. Makukuha may freedom na para sa'yo kung ano man siyang ini-imagine mo. Ikaw ang haharap sa salamin. Ikaw ang judge. Diba? Ikaw may final say. Sa buwan na to, makapifeel mo yung freedom na yon, mapifeel mo yung status na yon, mapifeel mo yung may level ka ng power and control sa life mo. Hindi sa ibang tao sa life mo. Sabi ko nga, ikaw number 1 ma-concern sa life mo. May nag-aantay tayo ng taong mag-alala sa atin, ma-concern sa atin, mag-chat. Yung mga tao kasi ayaw mag-reach out Namin, tinitiis ka kahit naman gusto kang kausapin. Kasi yung kay-channel ko dito. Kung manisip kang tao na parang feeling mo tinitiis ka niya, hindi ka niya matitiis sa buwan na to kung bakit. Ikaw na nakakalam. Pwede may isang tao hindi makatiis sa kausapin ka sa buwan na to. Pwede. Possible. I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Marami dito, malalim Pwede isa kang tao malalim. Malalim ko mag-isip. Pinas ko lang saglit. May commercial Anong naghihintay sa'yo? Pwedeng commercial, advertisement, sponsor, sponsorship, membership, subscription, stars. Lahat binanggit ko na. Marami Big win. Grabe. Alam mo ba, Wheel of Fortune, roleta yan Hindi tayo nag-advertise dito. Kasi marami nanonood dito May pakiramdam na kumita ka ng pera na tutulog. Marami sa inyo yon. Judgment ito. Wala tayong judgment. May iba-ibang paraan kung paano mo makukuha ang gusto mo. Yung intention lang ang kailangan mo tingnan. Hindi ka na stuck sa isang lugar. Hindi. Pwede mong baguhin ang buhay mo. I think all good na tayo.
magandang ako message dito kung may inisip kang person na hindi ka matitiis sa buwan na 'to. Bigay lang tayo sa message ha. And if gusto mo na private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Spirit Team, ano masasama sa person na hindi siya matitiis? You don't know how hard it was to let you go. See? Mahirap pala. We will be together again. Ano naghihintay sa'yo? Pwede makasama mo isang person na matagal mo nang gustong makasama. Close ko na reading dito. And I'll see you again on our next reading. Namaste!